Magandang hapon sa lahat. Salamat sa Panginoon at muli tayo po ay magkakasama-sama para sa pag-aaral ng kanyang mga salita. At itong ating pag-uusapan ay pinamagatan ko pong the failure of human wisdom in the face of suffering. At ang ating teksto is Job chapter 4, verse 1 to 21. Yung binasang kasunod ng ating teksto, which is Psalm 103 and 14 to 16, mapapansin natin doon sa mga talatang yun how it emphasizes God's compassionate understanding about human frailty, yung kahinaan ng tao. Pinakikita doon na ito'y lubos na nauunawaan ng isang compassionate na Diyos. Ibig sabihin, nalalaman ng Diyos yung ating mga limitation. Alam ng Diyos na tayo nagmumula lang sa alabok. No? So, naunawaan niya ating mga kahinaan. At ang panawagan ng salmista sa kabanatang ito, 103, doon sa ating binasang parallel passage, ito'y nananawagan na ang bawat isa should trust God's mercy at maglagak ng buong tiwala ng kanyang kapahingahan sa kanyang pag-iingat. Sapagkat ang Diyos lang ang may kakayanang mag-provide ng lakas. Ang isang Diyos lamang ang makapagpapadama ng compassion sa lahat ng mga may pangangailangan sapagkat nalalaman niya ang ating pagiging mahina. So ating teksto, Job chapter 4, verses 1 to 21 na binasa kanina. At gusto kong makita habang tayo'y nagtatalakayan ang isang malaking idea na dapat nating maunawaan, the inadequacy of human merit-based theology. Yung paniniwala ng tao. Yung kakayanan ng tao. Na makikita natin kung paanong kailangan natin ng isang tagapagligtas na nakauunawa sa ating mga sufferings. Alam natin, itong aklat po ng Job, alam na natin ang kwento. Lagi itong nagagamit ng mga paglalarawan when it comes to suffering. Ang halimbawa natin is si Job. Yung kanyang mga naranasan. Pero dito titingnan natin sa karanasan ni Job kung paano naman tayo bilang mga kaibigan. At dito titingnan natin yung mga mahalagang bagay na may kaugnayan sa atin. Sa konteksto, alam natin ang nangyayari kay Job. Na para siyang pinaglaruan ng tadhana. No? Alam natin everything na kanya, na meron siya ay nawalan lahat. Alam natin yun. Kasi lagi na natin napag-usapan ito. About yung pagkawala ng kanyang mga anak, pagkawala ng kanyang mga tinatangkilik, maging yung kanyang pagkaranas ng karamdaman. So, malabis. And in fact, pati yung asawa niya. Kinukundim pa siya. Sabi niya, talikuran mo na yung Diyos mo nang mamatay ka na. Ganon yung kanyang karanasan. He was experiencing that immense physical and emotional pain. Grabe. Yung kanyang naranasan. Pagkatapos nung nabalitaan, ito yung makita natin. Tingnan natin ang mga sarili natin. Yung mabalitaan ng kanyang mga kaibigan, yung kanyang naranasan, kasamaan, yung kanyang naranasan, the evil na kanyang, yung evil na naranasan ni Job, dumating yung kanyang mga kaibigan. Si Eliphaz, the Temanite, then yung isa ay si Bildad, the Shunammite, at si Zophar, the Naamanite. At alam natin, pumunta sila para
mag-offer. No? Pumunta sila to show him sympathy dahil sa kanyang naranasan. And of course, para bigyan siya ng comfort doon sa kanyang dinadanas. No? At malayo pa lang, alam natin, kita na nila itsura. Itsura ni Job na makita nila. Tadtad ng sugat. Kinakamot na nga niya ng mga basag na palayok niya kaya mga sugat. Nakita na malayo pa lang. Naiyak na sila. Sa sobrang awa sa kanilang kaibigan. At hindi lamang sila naiyak. Pinunit lang yung kanilang damit. Sobrang gusto lang damhin din yung nararamdaman ng kanilang kaibigan. At nagsaboy din sila ng buhangin sa kanilang ulo. Nakiupo sila kay Job sa lupa. They stay with Job for 7 days and 7 nights. Ganon sila. Ganong uri silang kaibigan para kay Job. No? So pagdating nila doon, pinadama nila kung paano nila naramdaman yung pasakit na dala-dala ni Job. Then, chapter 3, makita natin how Job laments. Naglamen na, nagpakita na ng panaghoy si Job sa kanyang karanasan. In fact, sinusumpa niya yung kanyang araw na kanyang pagsilang. No, kung basahin natin yung chapter 3, lahat, it is a lamentation na ipinahayag ni Job. At alam natin, after that lamentation, may nagsalita na sa kanyang mga kaibigan. Pero bago tayo dumako doon, tayo'y manalangin. Bago natin pag-usapan yung salita ng kanyang kaibigan. Let's pray. Panginoon Diyos, muli, dumudulog kami sa inyo, dumadalangin, na samahan kami sa oras mong ito, sa amin pong pagtatalakay ng mga salita mo sa pamamagitan ng aklat po ni Job. Tulungan kami na maunawaan naming lubos ito at ang mga mahalagang katotohanang makikita namin ay magpasigla sa amin, magturo sa amin ng mga mahalagang bagay upang kami makapamuhay ng nararapat at laging nagtitiwala sa iyong mga ginagawa. Samahan kami, Panginoon Diyos. Samahan po ninyo ang iyong lingkod. Punuin nyo ng kaalam ang kanyang isipan at ng iyong mga salita, ang kanyang mga labi. Salamat po, Panginoon Diyos. Purihin po kayo. Itong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. So sabi natin, after chapter 3, na naglamen si Job sa kanyang karanasan, sinumpa niya yung araw ng kanyang pagsilang, and after those lamentation, dito ngayon nagsalita yung kanyang kaibigan, si Eliphaz, the Temanites. No? Ito si Eliphaz, nag-attempt siya na mag-offer. Ano i-offer niya? Comfort. Pansinin natin, ang gusto niyang i-offer is comfort. Pero mapapansin natin, the way that he spoke, hindi yung comfort ang i-offer niya. Ang i-offer niya instead is a rigid, hard, man-centered na pangunawa. Yung kanyang teolohiya, man-centered. Imbis na comfort, he was accusing the sufferer. Imbis na mabigyan ng comfort, he was accusing Job. Kung mapapansin natin yung kanyang mga pananalita, sapat maliwanag na pinakikita rito, yung kakapusan o hindi kasapatan ng kaalaman ng tao, yung kakayanan ng tao, as compared to the compassionate, comforting way of the grace of God. Malayo. Yung kakayanan ng tao, hindi maaring maiugma. Hindi maaring maitulad sa kakayanan o din sa sovereign grace and the divine wisdom of God when it comes to comforting a sufferer. Di ba tayo, nagagawa nating mag-comfort? Pero hindi pala yun. That is, matawag natin na insufficient. Yung kakayanan natin, yung kaalaman natin compared doon sa kakayanan ng Diyos, that divine wisdom of God
when it comes to comforting a sufferer person. So titingnan natin at hihimayin natin itong mga bagay na ito. Verses 1 to 6. Sa Tagalog ko siya babasahin. 1 to 6. Pagkatapos, no? Kasi pagkatapos doon sa lamentation ni Job, sabi dito, pagkatapos ay sumagot si Eliphaz na Timanita na sinasabi, kung may isang mangahas na magsalita sa iyo, magdaramdam ka ba? At tingnan nyo, napakalambot na salita niya, parang napasarap pakinggan. Kung ikaw ang kinakausap nito, sarap sa loob. Sabi nito, kung may isang mangahas magsalita sa iyo, magdaramdam ka ba? Ngunit sinong makakapigil na magsasalita? Tingnan mo, marami kang tinuruan at pinalakas mo ang mahihinang kamay. Ang mga salita mo'y umaalalay sa mga natitisod at pinalalakas mo ang mahihinang tuhod. Subalit ngayoy, inabutan ka nito at ikaw ay naiinip. Ito'y nakarating sa iyo at ikaw ay balisa. Hindi ba ang iyong takot sa Diyos ay ang iyong tiwala? At ang katapatan ng iyong mga lakad ay ang iyong pag-asa. Mapapansin natin dito, first thing na mauunawaan natin sa pananalitang ito ni Eliphaz is the misapplication of truth. Mali yung pag-a-apply niya ng katotohanan. Magpasimula siya, napakalambot o the soft word, opening of words. Ulitin ko po, 3 and 4. Ang sabi, tingnan mo, marami kang tinuruan at pinalakas mo ang mahihinang kamay. Ang mga salita mo'y umaalalay sa mga natitisod at pinalalakas mo ang mahihinang tuhod. So, napakasarap pakinggan. Eliphaz was starting to remind Job about his righteousness. Pinaalam niya kay Job yung kanyang pagiging mabuti. Paano ka tumulong sa iba? Mabuti ka naman, matuwid ka naman, ang dami mo nang tinulungan. Pinaalam niya kay Job how he instructed, supported, strengthened many who are stumbling and who are in adversity. Yun ang ipinaunawa niya. Pinaunawa niya kay Job na ito yung ginagawa mo noon. Marami kang pinalakas, marami kang tinulungan, ganyan ka kabuti. Pinaalam niya kay Job na ang iyong mga salita ay nagpapatibay at nagpapatatag sa iba. But what happened? Yung kanyang pananalita turned into an accusation. Bakit ko sinabing accusation? If you look at verse 5 and 6, subalit ngayon, sa English, yung ginamit sa salita ay, but now. Subalit ngayon, inabutan ka nito, at ikaw ay nainip. Ito'y nakarating sa iyo, at ikaw ay balisa. Hindi ba ang iyong takot sa Diyos ay ang iyong tiwala? At ang katapatan ng iyong mga lakad ay ang iyong pag-asa? Tingnan natin sa paano sinasabi sa English Standard. But now, it has come to you and you are impatient. It touches you and you are dismayed. Is not your fear of God your confidence? And the integrity of your ways is your hope? These words turn into an accusation. He wants to offer comfort, pero ang nangyayari, was accusing Job. He was implying that because Job is now failing to handle his own trouble, his righteousness and hope were just a facade. Ano yung facade? Parang walang laman, simple lang, parang pakitang tao lang.
Kini-question niya si Job, bakit ka nalulungkot? Bakit ka nag-despair? Pinalakas mo yung iba? Pinatatatag mo yung iba? Pinapayuhan mo yung iba? Pinalalakas mo sila sa kanilang mga kahinaan? Tumatatag sila sa pamamagitan ng mga salita. Bakit ikaw ngayon? Nung dumating sa iyo, bakit ka nalungkot? Why are you terrified by your own misfortune? Kung iniisip ko tayo mga tao, ang lakas natin, may kakayahan tayong magpayo Kaya mo yan. Okay lang yan. Huwag kang magkakaya mo yan. Magtiwala ka lang sa Diyos. You can overcome. Pero pag dumating na sa sarili, nang lalambot, hindi kayang palaksin ng sarili, ito yung pinakikita ni Eliphaz. Ang galing mong magpayo. Ang galing mong magpalakas sa iba. Bakit ngayong naranasan mo, dumating sa iyo, bakit ganyan kakahina? Parang nakikita niya, you're failing. Job, bakit ngayon hindi mo kayang i-handle yung trouble mo? Kaya parang ang ginagawa mo parang hindi totoo. Parang pakitang tao lang pala yung mga ginagawa mo dahil nung maranasan mo, hindi mo kaya. Kaya kini-question niya, bakit ikaw ganyan? Bakit ka nagkakalungkot na ganyan? Nagpapalakas ka ng iba, pero sa sarili mo, hindi mo kaya. Hindi mo kaya harapin yung misfortune. Naranasan na ba natin yun? Yung lakas nating magpayo, pero sa sarili natin, hindi natin kayang payuhan. Ganon. Ka-inadequate, insufficient, yung ating human wisdom. Hindi natin kaya. Na parang iniisip dito ni Eliphaz, if Job is truly godly and upright, dapat nakakita siya ng confidence, dapat nakasumpong siya ng pag-asa sa kanyang pananampalataya, kaysa makaramdam siya ng kalungkutan. Bakit hindi ka nang hawak sa pananampalataya mo? Parang ginaganon, parang ito yung sinasabi ni Eliphaz. Bakit hindi mo panghawakan yung inyong pananampalataya? Bakit hindi ka maglagak ng inyong confidence sa iyong pananampalataya, sa iyong pag-asa? That is why Eliphaz was accusing Job of sinful hypocrisy. Parang hypocrisy. Magaling ka lang sa iba, sa sarili mo hindi mo magawa. Na-imagine natin yun. Dapat makikita gaano ka-insufficient yung kakapusan ng ating kakayanan compared to the compassionate, divine compassion of God when it comes to comforting ng mga nahihirapan. So, si Eliphaz, parang nag-assume siya. Dahil si Job, nawala lahat. Everything were lost. Nawala yung kanyang mga anak. Nawalan siya ng mga tinatangkilik. Tinamaan siya ng karamdaman, all the source na kanyang naranasan. Ina-assume ni Eliphaz, everything must have done something wrong. Si Job nakagawa ng kamalian. Nararapat lang sa kanya. Parang ganito yung idea ni Eliphaz Nararapat lang kay Job yan. Yung kanyang nararanasan. He might have done something wrong. Ganyan ang kaisipan ng tao. That is human theology. Paniniwala. Na si Job nakagawa ng kamalian, kaya nararapat lang sa kanya yung kanyang naranasan. It seems to have been punished by God. Alam natin ang kwento. It was not a punishment. Alam natin na pinaglalaruan si Job. Pinahintulot ng Diyos na maranasan ang mga bagay na yun. Pero sa tingin, ang paningin ni Eliphaz, it was a punishment.
Anong gusto kong makita natin dito, church? Gusto kong makita natin, ang totoong malasakit, hindi yang gumagamit ng mga malalamig, masasarap na pananalita. And eventually, papasok ang iyong accusation. Ang galing mo eh. Ang galing mo nga magpayo eh, di ba? Nakita ko yung kaibigan natin, pinayuhan mo. Galing mong payo. Eh bakit ngayon ganyan ka? Parang ganun sila pas eh. Magaling kang magpayo sa iba, pero pagdating sa sarili mo, hindi mo na kaya. So it becomes an accusation, ang ginawa ni Eliphaz. Kaya minsan, gumagamit tayong tinatawag ni superficial. Yung mga Christian platitude natin, na parang pinupuri natin yung tao dahil sa kabutihan niya. Pero behind, gusto lang natin siyang hiyain. Eh, yung sabi nga natin, pinag-aralan natin kanina, yung hindi nakakapag-edify. Maganda nga sinasabi mo, pero within the intention, your intention is to accuse. Hindi mag-edify. Ito yung pinakikita ni Eliphaz. Maraming tao ganito. Bakit ang tao, masarap na mga pananalita ang binibitawan sa mga nagdurusa. Pero ang totoo niyan, deep within, the idea, the intention is to humiliate a person. Pwede nating maranasan yon. O baka ginawa natin yun sa iba. So makikita natin, pangalawang punto natin, is the heresy of retribution. Yung maling pagkakaunawa when it comes to retribution. Maling pangunawa ng tao. Verse 7 to 11. Ang sabi dito, isipin mo ngayon, sino ba ang walang sala na napahamak? Nakikita niyo po? Sino ba walang sala na napahamak? Pinakikita dito ni Eliphaz, pag wala kang sala, hindi ka dapat dumanas ng kapahamakan. Sino ba ang walang sala ang napahamak? O saan ang mga matuwid ay winasak? Ayon sa aking nakita, ang mga nag-aararo ng kasamaan at naghahasik ng kaguluhan ay gayon din ang inaani. Sa hinihingi ng Diyos, sila'y namamatay. Sa hininga ng Diyos, sila'y namamatay. At sa bugso ng kanyang galit, sila'y natutupok. 10. Ang ungal ng leon at ang tinig ng mababangis na leon at ang mga ngipin ng mga batang leon ay nababalik. 11. Ang malakas na leon ay namamatay dahil walang nasisila at ang mga anak ng inahing leon ay nagkakalat. So makikita natin dito, mayroon bang matuwid na nagdurusa, na pinahihirapan? So there is this fundamental fault. Mali ang pagkaunawa. Who that was innocent ever perish? Meron bang matuwid na napapahamak? Kung unawain natin yung pananalita ni Eliphaz, he was arguing that suffering is always a direct result of sin. Yun yung paniniwala ni Eliphaz. Kasi ang paniniwala ni Eliphaz, yung kanyang teorya, pag matuwid ka, hindi ka dadanas ng ganito. Kaya ang paniniwala niya, ang paniniwala ng tao, suffering is always a direct result of sin. Ito yung mga mechanical views. Masasabi mechanical views, common na siya nangyayari. Bakit ka nagkaganyan? Siguro pinarusahan ka na ng Diyos. Siguro nakagawa ng kasalanan, kaya ka pinarusahan ng Diyos. That's mechanical view ng maraming tao. Pagdating po doon sa mga pagka-experience, mga karanasang ganito. Kaya nga sabi niya, remember or consider
dito maliwanag yung nilalarawan ni Eliphaz when it comes to the theology of retribution. Yung kanyang paniniwala, yung kanyang pagkaunawa. The words of Eliphaz is suggesting that suffering is a direct result of sin and that righteous should not suffer. Pag matuwid ka, hindi ka dapat dumanas ng mga ganitong karanasan. At in fact, ginamit ni Eliphaz yung law of the harvest. No? Kung ano yung, sabi niya, as I have seen those who plow iniquity, and so through will reap the same. Na-imagine niyo ba kung paano yung sinasabi kay, kung akin siyang i-paraphrase, siguro sinasabi niya, nagtanim ka ng kasamaan. Ay, nag-araro ka ng kasamaan, nagtanim ka ng kaguluhan, then you reap the same. Parang ganon. Yan yung kanyang paniniwala when it comes to retribution. Yung kanyang argumento, nakabase sa kanyang obserbasyon. People reap what they sow. So madaling salita, si Eliphaz was implying that Job must have committed some hidden sin na nararapat ng ganung napakabigat. No? Sa English ay devastating suffering. Diba? Devastating talaga. Losing children, losing everything. At ito'y pananawagan ni Eliphaz kay Job. Kailangan mag-reflect si Job doon sa katotohanan ito na sinasabi niya at kailangan tanggapin ni Job na yung kanyang kasalukuyang kondisyon is a result of some fault. Aminin mo. Nasubukan niyo na ba? Lumapit kayo ng nagpapayo kayo. Yung naranasan mo, aminin mo na, nakamali ka. Aminin mo, nagawa kang kasalanan, kaya ganyan nangyayari sa iyo. Pag nagbibigay ng payo, imbis na ma-edify mo yung tao, hindi ma-edify. Lalo mo siyang nilulugmok dahil sa iyong mga pananalita. Isipin mo, isipin mo mabuti yan, bakit ka dumanas ng ganyan? Di ba matuwid ka, marami ka natulungan, bakit naranasan mo yung ganyang bagay? Kailangan aminin mo, meron kang nagawa. You have done something wrong, kaya mo natanggap yung ganyang mga devastating suffering. Although totoo, no? Dito sa mundong ito, pag nakagawa ka ng nagtanim ka ng masama, anihin mo talaga yung kasamaan. Magre-resulta yung consequences. Pero pagka ganitong katwiran natin, lalo kung mananampalataya kayo, you are ignoring na God allows suffering even to the most righteous person. Hindi dahil kailangan mong parusahan dahil nakagawa ka. But there are times that God allows suffering to correct you. Si Job, hindi naman gumawa ng kasamaan. Napaglaruan ng tadhana, sabi ko nga. And in fact, the most righteous person who suffers is the Lord Jesus Christ. Wala siyang ginawa, pinarasahan siya. God allows. Pinahihintulot ng Diyos yung mga matuwid, dumaranas ng mga suffering. Kaya huwag tayo immediately, dahil sa ating masyado tayong marunong, immediately judge natin. Dumanas ng kahirapan yan, dumanas ng pasakit yan, dahil nakagawa ng kasalanan, we immediately judge. No, sometimes, God allows the righteous to suffer. Alam niyo ba itong ganitong mga katwiran? Dapat pag matuwid ka, hindi ka dapat dumaranas sa kahirapan ng pasakit. That is the main message ng mga prosperity gospel. Nag-imply, nagpapakita itong mga prosperity gospel, mga gospel na ito. If you are suffering, you are lack of faith. Or you have some hidden sin. Pagka nag-suffer ka. Ganyan mga prosperity gospel.
At siguro, nung araw, naranasan natin yan. In Jesus' name, out! Mga diseases, tinataboy. Pag hindi na wala karamdaman, kulang na. You have to have 100% faith. Kaya hindi na wala karamdaman mo, kulang yung pananampalataya mo. So hindi natin nakikita, ano ba plano ng Diyos? Bakit naranasan mo yan? Bakit pinahintulot sa'yo ng Diyos sa mga bagay na yan? Pagka ganun ang paniniwala natin, we're despising the gospel na nagpapakita that the most righteous one, ang ating Panginoon Kristo, suffered the most. On the cross, He died on the cross. Wala siyang kasalanan. Ang kasalanan, tayo ang may kasalanan. Ang walang kasalanan, siyang pinarusahan. Bakit? Ipinahintulot ng Diyos. Huwag tayong magkaroon ng ganong kaisipan that every time we saw a person suffering, he's punished by God. Dahil pinahintulot ng Diyos minsan sa mga matuwid na dumanas ng mga sufferings. That is to strengthen your faith, or maybe God wants you to learn something more. So huwag tayong magkaroon ng ideyang ganun. Hindi ka dapat naghihirap, anak ka ng Diyos eh. Ang tatay mo pinakamayaman, nagmamayari ng bumundo, bakit naghihirap ka? So ano pa mapapansin natin dito? Sa 12 to 21, babasahin ko. Ngayon, may salitang dinala sa akin ng lihim. Pansinin niyo itong salita ni Eliphaz. Ngayon, may salitang dinala sa akin ng lihim. At tinanggap ng aking tainga ang bulong na yun. Sabi niya. Sa gitna ng mga pag-iisip mula sa mga panggabing pangitain, kapag ang mahimbing na tulog sa mga tao ay dumarating, ang takot ay dumating sa akin, at ang pangingilabot at nagpaginig sa lahat ng aking mga buto. At dumaan ng isang espiritu sa harap ng aking mukha. Ang balahibo ng aking balat ay nagtindigan. Kinilabutan si Eliphaz sa kanyang nakita, sa kanyang kaisipan, sa mga panaginip. Kinalabutan si Eliphaz. Tumayo iyon, ngunit hindi ko mawari ang anyo niyon. Isang anyo ang nasa harap ng aking mga mata. Nagkaroon ng katahimikan at ako'y nakarinig ng isang tinig. Maari bang maging matuwid ang taong may kamatayan sa harapan ng Diyos? Maari bang maging malinis ang tao sa harapan ng kanyang lumikha? Maging sa kanyang mga lingkod ay hindi siya nagtitiwala, at ang kanyang mga anghel ay pinaparatangan niya ng kamalian. Paano pa kaya silang tumatahan sa mga bahay na putik, na ang pundasyon ay nasa alabok, na napipisang gaya ng gamo-gamo? Sa pagitan ng umaga at gabi, sila ay nawawasak, sila ay namamatay, magpakailanman nang walang pumapansin. Kung nalalagot ang tali ng kanilang tulda sa loob nila, hindi na sila namamatay na walang karunungan. Pansinin natin. Pangatlong puntos, the inadequacy of mystical experience. Hindi sapat yung mga panaginip, mga mystical. Kakulangan ng mga mystical na mga karanasan. Kinakausap. Sabi ni Eliphaz, kinakausap ako, nakakita ako ng vision ganito. Kinikalabutan ako, ganyan din tayo minsan. Alam niyo ba kagabi? Kinausap ako ng Diyos na ikaw daw ay ganito. Na kayo daw ay ganyan. It is a questionable revelation. Questionin natin. Sa madaling salita, yung paniniwala ni Eliphaz on this is a terrifying, walang isang malabo na spiritual experience. Hindi niya nakita yung God's covenant revelation. Ang kanyang pinaniniwalaan, yung kanyang napanaginip, yung kanyang nabisyon, yung kanyang narinig,
I heard. Minsan ganyan tayo. Narinig ko, small voice. Gwapo ka. Naniwala ka naman dahil sa panaginip mo. Di ba? Ang lakas nating maniwala sa mga ganong bulong-bulong. Nakalimutan natin. It is a questionable revelation dahil hindi yan sinasabi. Kung meron kang nakikita, you search the scripture, tingnan mo kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag yung paniniwalaan yung pumapasok sa isipan mo. Pag sinabi ng bulong, gwapo ka, tingnan mo sa scripture, lahat ng tao parihas. Hindi ka nakakalamang sa iba. Sa madaling salita, we have to question yung mga mystical na mga karanasan. Nakabase yung paniniwala ni Eliphaz doon sa mga malabo na mga espiritual na karanasan kaysa maniwala siya sa God's covenant revelation. Di ba, maliwanag yung sinasabi niya eh. He described receiving a whisper. At yung kanyang whisper na narinig, he supposes it is a divine truth kagad. Totoo ito. Kinilabutan nga ako eh. Parang gano'n sabi ni Eliphaz kay Job. Totoo yung nakita ko, narinig ko, may nagbulong sa akin. Kinilabutan nga ako eh. Totoo yun. And it was used by Eliphaz to accuse Job. To accuse his friend. Kailangan, parang sinabi niya, Job, i-recognize mo yung kasalanan mo. Kasi ito yung pinakikita sa akin. You have to accept you have committed wrong. You have sinned. You have to repent. Sumaliwanag dito yung argumento about human depravity. Kaya nagtanong dito si Eliphaz. Ano yun? Can mortal man be in the right before God? Pwede bang maging matuwid ang tao sa harapan ng isang Diyos? Tama ba siya? Maging tama ba siya sa harapan ng Diyos? Or can a mortal man be more righteous than God? Yung tanong niya, parang tinatanong niya si Rob, hindi ka naman pwede. Can a mortal be righteous before God? Tama yung sinasabi, kung ating naman, tama naman yung sinasabi ni Eliphaz eh. Talagang hindi pwedeng pumantay ang tao sa katuwiran ng Diyos, sa pagkamatuwid ng Diyos. Hindi pwede. Totoo yung kanya sinasabi. Sapagkat tayong mga tao mahina. Tayo yung mga sinful. Galing lang tayo sa alabok. But verse 19, ano sabi? Gaano pa kaya silang tumatahan sa mga bahay na putik, na ang pundasyon ay nasa alabok, na napipisang gaya ng gamu-gamu? Ganon ang lagay natin. Pinakikita ni Eliphaz. Ganyan lang tayo eh. Hindi tayo pwede pumantay sa Diyos. Tama siya doon sa bagay na yun. But the words ginamit ni Eliphaz to crush Job. Yan yung intention niya talaga. Although kaibigan siya, gusto niya i-comfort, pero ang nangyayari sa kanyang pananalita, was crushing Job. Sa kanyang pananalita. Kaysa ituro niya sa Job, kailangan mo yung Redeemer. Pag meron tayong lalapit at pinapayuhan natin, let us not try to crush them dahil dun sa kanilang mga naranasan. You have to point them to that Redeemer. You have Christ. Matutulungan ka. Ilapit mo. Huwag mo siyang sabihan na, wala na. Wala kang pag-asa. Hindi tayo makakapantay sa Diyos, kaya nga sa Diyos tayo umasa. Sa panahon ng ating mga pagdurusa, there always up one who can help us. And that's God. Doon sa ganung panahon, pagkakataon sana, ang ginawa ni Eliphaz is to point Job to his Redeemer. Dapat ganun tayo, ituro natin. Sis, yung asawa ko, pinakaliwa ko. Nakita ko, nahuli ko may kasama. Ano isagot mo? Sasabi, aba,
asawa mo. Ano daw? Ipaano mo yan? Imbis na ipasalvation mo, you have to pray. Ask the Lord to save your husband. Ipasalvage mo yan. Imbis na ipasalvation mo, asawa mo, nagkamali, ang pinaya mo ipasalvage mo, asawa mo. Niluluko ka niyan. Imbis na ituro mo dun sa tagapagligtas, itinuro mo sa kapahamakan. At tayo madaling maniwala eh. Siguro pag siya, ipasalvage mo sa okay, tama ka. Pasalvage ko talaga yan. Pagka meron tayong mga nakikita ang nagdurusa, ituro natin siya sa ating manunubos, which is Christ. Because He died for us. He will never forsake us. Ituro natin sila sa makatutulong sa kanila. Kasi dito si Eliphaz was asserting, dahil human are inherently, flawed, yung mahina, may depekto, at totoo naman na tayo mahina at may depekto, so hindi pwedeng i-claim ni Job na matuwid siya sa harapan ng Diyos. Parang ganito, parang dinidiin ni Eliphaz kay Job. You cannot be right with God because alam natin ang tao ay marupok, ang tao ay mahina. So lahat ng mga karanasan dapat ay ating sukatin, ating siyasatin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. It should not be the other way around. Yung mga nakikita natin. Huwag natin gawin na naginip ka. Totoo yan. Tingnan mo, sinasabi ng banal na kasulatan. Totoo yun eh. Hindi dapat, ito yung sinasabi ng kasulatan. Tingnan mo kung totoo yung bagay na iyong naranasan. We should not be highlighting human selffulness. Kapag ka meron tayong kaibigan na dumaranas ng sufferings, huwag nating i-highlight yung kanyang human sinfulness. Totoo, meron siyang pagkakamali. But kung meron man, we have to offer him the grace of the gospel. Huwag mo siyang i-crush because of something na nagawa niya. Dalhin natin siya doon sa biyaya ng Diyos ng Ebanghelyo. Because the grace of the gospel can remove your despair. Pag nalulungkot ka, pinanghihinaan ka, ang biyaya mula sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo ang magbibigay sa atin ng kalayaan sa ating mga dinadala. Well, tama si Eliphaz. Mataas yung kanyang pananaw sa kabanalan ng Diyos. Pero nabigo siya. Ultimately, may kabiguan si Eliphaz. Na maunawaan niya yung buong konteksto ng karanasan ni Job. Kaya nga si Eliphaz, pagkabandang katapusan ng mga argumento, nirebuke siya ng Diyos. Mali yan sinasabi mo, sabi ng Diyos. Ano sabi doon sa 42? Job 42 verse 7, basahin ko lang. Nirebuke niya si Eliphaz. 42 verse 7. Sa Tagalog natin basahin para hindi ako mahihirapang mag-ano sa English. (42 verse 7), ang sabi, pagkatapos na masabi ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Timanit, ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo at sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nagsasalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. It was rebuke. Naniniwala siya, ang galing ng kanyang mga pananalita, pero wala pa lang naitulong kay Job. So he was rebuked.
Dapat nakita niya yung konteksto ng suffering. Bakit nangyayari yung suffering? Kay Job, alam ang konteksto natin. 'Di ba? Si Satan at saka ang Diyos nagkaroon ng agreement. O sige, touch mo siya. Alisin mo yung mga ano niya. Sabi, pag inalis mo yung mga bagay niyan sa kanya, magsasalita ng laban sa iyo yan. Hindi nagsalita si Job eh. Sa malang salita, kahit ang isang matuwid na tao will sometimes experience sufferings because God allows. No? Suffering, God allows. Ang totoo dapat natin makita, although si Eliphaz sa buhay natin, yung mga panalitang kagaya na Eliphaz, it fails to strengthen. But alam natin, Jesus succeed to strengthen us. Pinalakas tayo ng ating Panginoong Kristo. Si Eliphaz gives a message kay Job. Ano yung mensahe ni Eliphaz kay Job? You get what you deserve. No? Ganun pagka ipaparaphrase natin yung idea na pinakikita ni Eliphaz, parang sinasabi ni Eliphaz kay Job, you get what you deserve. No? Minsan ganyan tayo. Pero makikita natin, the gospel gives us grace. At ano resulta? We do not receive what we deserve. Bakit? Hindi natin tinanggap yun. Deserve natin, parusahan tayo eh. Just because of the grace of God, hindi natin tinanggap yung bagay na dapat sana sa atin. Sa ating Panginoon Kristo napuntang lahat yon. So dapat lagi natin titingnan sa pamumuhay natin, every time we experience suffering, look forward sa ginawa ng Diyos. Kung tunay kang mananampalataya, hindi kanya pababayaan. In your suffering, always call upon Him. Trust in Him. Kailangan ni Job ng isang redeemer, mediator. And we have one in Jesus Christ. Pag dumarating ng mga ganong situation sa buhay natin, remember, we have one in Jesus Christ. Siya lang. Because Jesus is the only truly innocent one na namatay. Innocent siya. Hindi yung argumento na wala namang namatay na matuwid eh. Pero dito makita na si Kristo na isang matuwid namatay sa krus. At para kanino? Para sa atin yun. Para sa ating lahat. Para namatay siya, para tayong mga guilty ay mabuhay. So dapat ganun ang mga pagpapayo natin. You should not have the intention of crushing. The intention must be to edify. No? So sa buhay natin, let us not be an Eliphaz. Sa mga kaibigan, mapalad tayo, may kaibigan tayo. Kasi bawat isa binibigyan tayo ng kaibigan ng Diyos. Pero mainam na kaibigan natin, pinakamainam ang ating Panginoon Kristo. So therefore, kunin na natin yung halimbawa ni Eliphaz, huwag tayong immediately look for sin causing suffering. Huwag ka agad ganun. Kaya ka nagdusa dahil nagkasala ka. Huwag ganun kaagad. We have to look. We have to have that wisdom para makita natin ang mga dahilan ng ating mga karanasan. Therefore, we have to trust God's sovereignty. Tandaan natin, God's people, by grace, sometimes suffer. Niloob ng Diyos yun sa biyaya niya para matuto tayo para tumibay tayo, para tumatag tayo sa pinapahayag nating pananampalataya. God allows suffering, and that is by grace. Biyaya pa rin ng Diyos yang we can overcome through grace. It is not because of a broken law of sowing and reaping. Ang dahilan nito is much higher. Hindi natin nakita yung mga hidden purpose ng Diyos sa mga pinararanas sa atin. Kailangan lang nating tingnan. Huwag kaagad na sabihin natin, dahil nagkasala ka. Let us find hope in Christ, our righteousness, because yung righteousness na yon ang ibinigay sa atin. It was imputed to us, the righteousness of Christ. Let us find hope in Christ.
We have to look to Christ, our only true hope, who is standing before God. Sa church, we can be a good advisor. We can be a good, anong tawag ba niyan? Tagapayo. Tagapagpalakas ng ating mga kapatid. At pag dumating sa ating yung mga bagay na yon, we have one. Lumapit tayo sa Diyos. Huwag natin gayahin yung pinakikita ni Eliphaz. Kung matuwid ka, di ba meron kang confidence dapat sa iyong pag-asa? Bakit nag-despair ka? Kung tayo ay matuwid at tayo tunay na anak ng Diyos, lagi nating titingnan sa mga bagay nating karanasan, may plano ang Diyos. That is to strengthen us. So ang challenge natin, sa bawat isa sa atin, whether you're a Christian or still doubting, always remember, ang suffering ay pwedeng ipahintulot ng Diyos kahit doon sa pinakamatuwid na tao. Kagaya ng karanasan natin pa ni Kristo, naranasan ni Job, at maaaring naranasan ng lahat ng mga nagtitiwala sa Diyos. It is for the higher good, kaya pinahintulot ng Diyos. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Salamat sapagkat nakita namin na bilang kaibigan, kapatid, dapat matuto kaming umunawa. Matuto kaming magpasigla, to edify sa mga dumaranas ng mga suffering, not to condemn or accuse them of wrongdoings. Kailangan lang naming lubos na maunawaan the right theology of retribution. Maaring mangyayari mga bagay na yan sapagkat pinahintulot ng Diyos. Kaya salamat, Ama, naway patuloy mo kaming turuan na maunawaan mga bagay na aming nararanasan na maaring hindi namin maunawaan, tulungan kaming maunawaan ang mga bagay na ito. Salamat po, Ama, at pinupuri ka namin. Sa pong aking dalangin, sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.